Paano kung sabihin ko sa'yo na ang isa sa pinakamakapangyarihan na kapagpapasigla at suportado ng agham na paraan para matuklasang muli ang iyong sigla, patalasin ang iyong isipan at palalimin ang iyong pagkakakilanlan pagkatapos ng edad na 60 ay isang bagay na malamang na itinuro sa'yo sa buong buhay mo na baliwalain o kahit na ikahiya? Paano kung ang susi sa pagbubukas ng isang mas masiglang ikaw ay hindi isang bagong suplemento mula sa health food store, isang nakakapagod na ehersisyo, o isang mamahaling cosmetic procedure, kundi isang bagay na likas pribado at ganap na nasa ilalim ng iyong kontrol? Maaring parang isang pangako sa isang late-night television show, ngunit bilang isang gynecologist na naglaan ng mahigit 30 taon sa kalusugan ng kababaihan, lalo na sa mga dumadaan sa kanilang postmenopausal years, tinitiyak ko sa inyo na ito ay isang malalim na katotohanang medikal at emosyonal. Magandang araw, ako si Dr. Mila De La Paz at mula sa aking klinika dito sa Makati City, nagkaroon ako ng pribilehiyong makausap ang libu-libong kababaihan na sa unang tingin ay tila maayos na ang lahat sa kanilang buhay. Pinalaki nila ang kanilang mga pamilya, nagtayo ng mga karera, at nag-ambag sa kanilang mga komunidad. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto ng silid konsultasyon, isang karaniwan at nakakadurog pusong tema, ang lumalabas isang pakiramdam ng pagkakahiwalay ng kumukupas na sigla ng pagtingin sa salamin at hindi na makilala ang masiglang babae na dating nandoon. Sinasabi nila na ang kanilang buhay ay naging kulay abo. Marami sa kanila ang tinanggap ang malaganap at mapanirang alamat na habang tumatanda ang isang babae, ang kanyang sensualidad at kakayahang makaramdam ng kasiyahan ay simpleng nag-e-expire tulad ng isang karton ng gatas na masyadong matagal na naiwan sa ref. Ito ay napakalayo sa katotohanan. Ang pagnanais para sa haplos, para sa koneksyon at para sa kasiyahan ay isang pangunahing pangangailangan ng tao na walang expiration date. Ngayon sisirain natin ang alamat na yon ng paunti-unti. Ibabahagi ko sa inyo ang 3 pangunahing sikreto, hindi lamang payong medikal, kundi mga holistic na estratehiya na nakatulong sa aking mga pasyente, mga babaeng tulad ninyo na bawiin ang kanilang mga katawan, muling pag-alabin ang kanilang kumpiyansa at bumalik sa isang buhay na puno ng matingkad na kulay. Ating tutuklasin kung paano unang bawiin ang inyong isipan mula sa isang buhay ng conditioning. Pagkatapos ay tuklasin muli ang bagong anyo ng inyong pisikal na katawan ng may kabaitan at pagkamausisa. At sa huli, kung paano gawing ritual ang kasiyahan bilang isang pundasyon ng inyong pangkalahatang kalusugan at kapakanan. Hindi ito tungkol sa pagiging mababaw. Ito ay tungkol sa pag-angkin sa iyong karapatan sa isang masaya, masigla at kumpletong buhay. Unang sikreto, bawiin ang iyong isipan. Ang una at pinakamatinding hadlang na kailangan nating lansagin ay hindi pisikal. Ito ay ang 6 na pulgadang espasyo sa pagitan ng ating mga tainga. Para sa napakaraming kababaihan na nakikita ko, ang pangunahing hadlang sa pagyakap sa pansariling kasiyahan, self-pleasure, ay ang habang buhay na naipong kahihiyan, pagkakasala at mga mensahe ng lipunan. Lumaki sila sa isang panahon kung saan ang paksang ito ay lubos na bawal, kung saan hindi ginagawa ng mabubuting babae, at kung saan ang sexualidad ng isang babae ay halos eksklusibong binibigyang kahulugan ng kanyang paglilingkod sa isang kapareha. Ang mismong ideya ng paghawak sa sariling katawan para sa kasiyahan ay itinatak na marumi makasarili o isang bagay na dapat itago sa pinakamalalim na sulok ng pribadong buhay. Hindi lamang ito isang makalumang ideya. Ito ay isang malalim na nakatanim na psychological script na patuloy na tumatakbo sa ating isipan na nagdidikta ng ating mga damdamin at pag-uugali kahit na makalipas ang mga dekada. Ang lumang paraan ng pag-iisip o sa halip hindi pag-iisip tungkol sa paksang ito ay sadyang hindi sapat dahil ipinagkakait nito ang isang
pangunahing aspeto ng iyong pagkatao at ng iyong kalusugan. Ang pagwawalang bahala sa iyong sariling kakayahan para sa kasiyahan ay tulad ng pagtangging iunat ang isang nananakit na kalamnan. Ang tensyon ay lalo lamang naiipon na humahantong sa isang malalim na pakiramdam ng pagkakahiwalay mula sa mismong katawan na nagdadala sa iyo sa buhay. Ang kahalagahan ng muling pagsulat ng internal script na ito ay hindi maaaring maliitin. Kapag nagdadala ka ng kahihiyan tungkol sa iyong katawan at sa mga likas na pagnanasa nito, ikaw ay nasa isang mababang antas at palagi ang estado ng stress. Naglalabas ito ng cortisol, ang stress hormone, na sa paglipas ng panahon ay maaring mag-ambag sa mataas na presyon ng dugo, mahinang pagtulog at huminang immune system. Sa kabaligtaran, ang pagyakap sa iyong sexualidad at pagbibigay sa iyong sarili ng biyaya ng pansariling kasiyahan ay nagtitrigger ng paglabas ng isang malakas na serye ng mga kapaki-pakinabang na neurochemicals. Ang oxytocin na madalas tawaging love hormone ay nagpapalago ng pakiramdam ng koneksyon at katahimikan. Ang endorphins ay nagsisilbing natural na painkiller at mood elevator ng katawan. Ang dopamine, ang reward chemical, ay nagpapahusay ng motibasyon at focus. Ang pagbawi sa bahaging ito ng iyong sarili ay hindi isang gawa ng pagpapakasasa. Ito ay isang gawa ng malalim na pangangalaga sa sarili at preventative medicine. Ito ay tungkol sa pagsasabi sa iyong sarili marahil sa unang pagkakataon na ang iyong kasiyahan ay wasto, ang iyong katawan ay mabuti at ikaw ay karapat-dapat na makaramdam ng kagalakan sa iyong sariling mga termino. Kaya paano natin sisimulan ang mental rewiring na ito? Ang solusyon ay isang serye ng banayad, ngunit sinasadyang mga aksyon. Una, gusto kong gawin mo ang isang simple, ngunit makapangyarihang ehersisyo. Sumulat ka ng isang permission slip para sa iyong sarili. Kumuha ng isang piraso ng papel at isulat, "Ako si iyong pangalan ay binibigyan ng aking sarili ng pahintulot na tuklasin ang aking katawan ng may pagkamausisa at kabaitan. Binibigyan ko ang aking sarili ng pahintulot na alamin kung ano ang nagdudulot sa akin ng kasiyahan at yakapin ito ng walang kahihiyan o pagkakasala. Ang aking katawan ay akin at ang kakayahan nitong magalak ay isang regalo. Lagdaan mo ito at ilagay sa isang pribadong lugar kung saan makikita mo ito, tulad ng sa loob ng iyong journal o isang drawer sa iyong nightstand. Ang aktong ito ng pisikal na pagsulat ay ginagawang konkreto ang intensyon. Pangalawa, simulan ng pagsasanay ng mindful self-talk. Kapag may lumitaw na negatibong pag-iisip, mali ito. Masyado na akong matanda para dito. Ano na lang ang iisipin ng mga anak ko? Dahan-dahang kilalanin ito ng walang paghusga at pagkatapos ay palitan ito ng isang positibong pahayag. Ito ay isang natural at malusog na bahagi ng aking kapakanan. Ang aking edad ay nagbigay sa akin ng karunungan upang malaman kung ano ang gusto ko. Ang aking pribadong buhay ay akin. Panghuli, humanap ng edukasyon bilang isang paraan ng paglaya. Magbasa ng mga libro mula sa mga respetadong eksperto o bisitahin ang mga mapagkakatiwalaang website tungkol sa kalusugan ng kababaihan o maging ang mga health section ng mga organisasyon para sa mga senior citizen. Ang pag-unawa sa maganda at komplikadong mekanismo ng iyong sariling anatomiya ay lubos na nakapagpapalakas ng loob at nag-aalis ng misteryo sa buong karanasan. Naaalala ko, ang isang pasyente, tawagin natin siyang Carmen, isang 7 taong gulang na byuda mula sa Cebu. Sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ang kanyang katawan ay isang bahay na hindi na niya tinitirhan. Ang kanyang paglalakbay pabalik sa kanyang sarili ay hindi nagsimula sa isang pisikal na gawain, kundi sa permission slip. Sinabi niya na ang simpleng piraso ng papel na yon ay parang isang susi na nagbukas ng isang pintuan na matagal nang nakasara sa loob ng mga dekada. Ito ang una at pinakamahalagang hakbang. Gusto kong huminto sandali at kumustahin ka.
Ano ang dating sayo ng unang puntong ito? Ang panloob na kritiko ba na iyon ng boses ng kahihiyan na pinag-usapan natin ay isang bagay na tahimik mong nilalabanan. Ito ay mas karaniwan kaysa sa iyong inaakala. Kung nalaman mong nakapapaliwanag at nakatutulong ang unang sikretong ito tungkol sa pagbawi ng iyong isipan, lubos akong magpapasalamat kung ipapaalam mo sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa comment section sa ibaba. Kung hindi ito gaanong tumatak sa'yo o sa tingin mo ay may kulang mangyaring mag-type ng C0. Ang iyong feedback ay napakahalaga at tumutulong sa akin na iakma ang mga talakayang ito upang mas mahusay na makapaglingkod sa'yo. Ikalawang sikreto tuklasin muli. Ang iyong katawan, ngayong nasimulan na natin ang mahalagang gawain ng pag-alis ng mga hadlang sa isip at emosyon, pag-usapan naman natin ang ating magaganda at nagbabagong katawan. Ang lumang diskarte at isa na nagdudulot ng matinding pagkabigo ay ang asahan na ang iyong katawan sa edad na 60 ay tutugon sa eksaktong parehong paraan. Tulad noong ito ay pisong 35. Ito ay hindi lamang hindi makatotohanan. Ito ay isang recipe para sa pagkabigo na maaaring maging dahilan upang sumuko ng tuluyan ang mga kababaihan. Pagkatapos ng menopause, ang pagbaba ng antas ng estrogen ay humahantong sa mga totoong pagbabago sa pisyolohiya. Ang mga tissue sa ari ay maaring numipis, maging hindi gaanong nababanat at matuyo, isang kondisyon na tinatawag na genitourinary syndrome of menopause, GSM, o mas simple vaginal atrophy. Ang daloy ng dugo sa pelvic region ay maaring bumaba na maaring makaapekto sa pagka-excite at sa tindi ng orgasm. Ang mga kasu-kasuan ay maaring manigas dahil sa arthritis na ginagawang hindi gaanong komportable ang ilang mga paggalaw. Ang pagpilit sa isang tugon gamit ang parehong mga lumang pamamaraan na gumana mga dekada na ang nakalipas ay tulad ng pagsubok na mag-navigate sa isang bagong lungsod gamit ang isang luma at hindi na napapanahong mapa. Malamang na mararamdaman mong ikaw ay naliligaw-bigo at naniniwala na ang destinasyon ay simpleng hindi maabot. Ang pag-unawa at pag-angkop sa bagong kalagayan ng iyong katawan ay lubos na mahalaga. Hindi ito isang pag-amin ng pagkatalo. Ito ay isang gawa ng malalim na karunungan at pagkahabag sa sarili. Kapag nakikipagtulungan ka sa iyong katawan sa halip na labanan, ito nagbubukas ka ng isang mundo ng mga bagong posibilidad para sa kasiyahan. Ang kahalagahan ay nakasalalay sa pag-iwas sa isang masakit na negative feedback loop. Kung ang isang pagtatangka sa pansariling kasiyahan ay hindi komportable o masakit pa nga, dahil sa pagkatuyo, nagsisimulang iugnay ng utak ang intimacy sa sakit na humahantong sa pag-iwas, na siya namang nagreresulta sa mas kaunting daloy ng dugo at mas maraming atrophy na ginagawang mas mahirap ang susunod na pagtatangka. Ang pagputol sa siklong ito ay pinakamahalaga hindi lamang para sa iyong sexual health, kundi para sa iyong urological health din, dahil ang mga pagbabagong ito ay maaari ring makaapekto sa paggana ng pantog. Ang paggalang sa iyong katawan, kung ano ito ngayon, ay nagbibigay daan sa iyo na makahanap ng kagalakan sa kasalukuyang sandali sa halip na magdalamhati sa isang nakaraang katotohanan. Pinalalago nito ang isang panibagong pakiramdam ng pakikipagtulungan sa iyong katawan, isang pakiramdam na kayo ay nasa iisang koponan. Ang solusyon dito ay praktikal, konkreto at epektibo. Dapat mong i-update ang iyong toolkit at ang iyong mapa. Una sa lahat, ang lubricant ay hindi na isang optional na extra. Ito ay isang hindi mapag-uusapang pangangailangan. Isipin ito hindi bilang isang senyales ng dysfunction, kundi bilang isang marangyang kaginhawahan tulad ng paggamit ng lotion sa mga tuyong kamay. Inirerekomenda ko sa aking mga pasyente na magkaroon ng isang dekalidad na water-based o silicone-based na lubricant sa kanilang nightstand. Ang water-based ay madaling linisin
habang ang silicone-based ay mas matagal ang epekto. Maghanap ng mga produkto na walang parabens, glycerin at pabango na maaaring maging sanhi ng iritasyon. Pangalawa, dapat mong palawakin ang iyong erogenous map, bagamat ang penetrative pleasure ay maaring naging focus noon ngayon na ang panahon upang muling tuklasin ang kapangyarihan ng clitoris na nananatiling sentro ng kasiyahan ng babae sa buong buhay. Bukod dito, tuklasin ang iba pang mga bahagi ng iyong katawan na naging mas sensitibo sa paglipas ng edad, ang balat sa loob ng mga hita, ang batok, ang mga dibdib, maging ang anit at ang arko ng iyong mga paa. Ang layunin ay linangin ang sensualidad ng buong katawan. Pangatlo, hinihikayat ko kayo na tingnan ang mga personal massager o vibrator hindi bilang mga bawal na laruan, kundi bilang mahahalagang wellness tools. Ang mga ito ay napaka-epektibo sa pagpapataas ng daloy ng dugo sa pelvic region na tumutulong na mapalusog ang mga tissue at maaring gawing mas madali ang arousal at mas malakas ang mga orgasm. Para sa mga kababaihang may arthritis sa kanilang mga kamay, ang isang wand-style na vibrator ay maaaring mas madaling hawakan at imaniobra kaysa sa paggamit ng mga daliri lamang na nagbibigay daan para sa kasiyahan ng walang pananakit ng kasukasuan. Isang pasyente ko si Susan, isang 70 taong gulang na retiradong nurse mula sa Davao, ay mahilig maghardin, ngunit natuklasan niyang ang kanyang arthritis ay nagpapahirap at nagpapasakit sa kanyang mga kamay para sa intimate touch. Pakiramdam niya ay lampas siya at talunan. Nag-usap kami tungkol sa mga ergonomic na vibrator at nakahanap siya ng isang maliit tahimik na may haba na mga 7 pulgada at perpektong kasya sa kanyang palad. Tinawag niya itong munting hammer at sinabi sa akin na may kislap sa kanyang mga mata na mas marami itong nagawa para sa kanyang mood at sigla kaysa sa alinman sa kanyang mga ibang therapy. Huminto tayo ulit dito. Ang mga pisikal na pagbabagong ito ba ay isang bagay na iyong pinagdadaanan, marahil ay pakiramdam mo ay medyo nag-iisa ka sa proseso. Ang mga praktikal na usapin tulad ng pagkatuyo o pananakit ng kasukasuan ay maaaring hindi komportableng pag-usapan, ngunit ito ay isang ibinabahaging katotohanan para sa milyon-milyong kababaihan. Kung ang mga praktikal na tip at mungkahi ng produkto na ito ay nakatutulong sa iyo, mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng isang sa mga komento. Kung sa tingin mo ang seksyon na ito ay hindi ang kailangan mo o meron kang higit pang mga katanungan, isang 0 ang magpapaalam sa akin na tumuon sa iba't ibang aspeto sa hinaharap. Binabasa ko ang bawat komento. Ikatlong sikreto. Gawing ritual ang kasiyahan, natugunan na natin ang isip at ang katawan, ngunit ang ikatlong sikreto ang siyang nagsasama sa mga ito upang maging isang tunay na transformative na kasanayan. Ang sikretong ito ay tungkol sa pag-angat ng pansariling kasiyahan mula sa isang nagmamadali at paminsan-minsang gawain tungo sa isang sinadya at pinahahalagahang ritual. Ang lumang paraan ay ituring ito bilang isang bagay na isinisingit lamang marahil sa dilim na may kasamang pakiramdam ng pagkakasala at nagmamadaling matapos bago pa may makapansin. Ang ganitong diskarte ay nagpapatibay sa ideya na ito ay isang guilty pleasure sa halip na isang pundasyon ng iyong kapakanan. Hinihiwalay nito ang iyong sensualidad, pinapanatili itong hiwalay sa iba pang bahagi ng iyong respetableng buhay. Ang pagkakawatak-watak na ito ay isang kawalan ng serbisyo sa iyong buong pagkatao dahil ang mga benepisyo ng gawaing ito ay nilalayong kumalat sa bawat iba pang sulok ng iyong buhay. Kapag ito ay itinuturing na isang nakatago at minadaling kaganapan, nawawala sa iyo ang malalim na psikolohikal at pisyolohikal na epekto na maaaring mapabuti ang iyong buong kalidad ng buhay. Ang kahalagahan ng paggawa ng ritual sa iyong kasiyahan ay binabago nito ang buong karanasan bilang isang sagradong gawain ng pagmamahal sa sarili
at pangangalaga sa kalusugan. Kapag lumikha ka ng isang sinasadyang kasanayan sa paligid nito, nagpapadala ka ng isang malakas na mensahe sa iyong subconscious mind, ako ay karapat-dapat sa oras na ito. Ako ay karapat-dapat sa kasiyahang ito. Ang aking kalusugan ay may maraming aspeto at ito ay bahagi nito. Ang agham ay lubos na sumusuporta dito. Ang pagbuhos ng endorphins na inilalabas sa panahon ng orgasm ay mabisang natural na pain reliever na kayang magpagaan ng malalang sakit mula sa mga kondisyon tulad ng arthritis o fibromyalgia. Ang paglabas ng oxytocin at prolactin ay lumilikha ng isang malalim na pakiramdam ng pagpapahinga at kasiyahan kung kaya't maraming kababaihan ang mas madaling makatulog ng mahimbing at nakapagpapanumbalik na tulog pagkatapos ng orgasm. Ang regular na pagsasagawa nito ay maaaring makatulong na mapababa ang presyo ng dugo, mabawasan ang pagkabalisa at magtaguyod ng isang mas positibong pananaw sa buhay. Sa pamamagitan ng paglikha ng isang ritual, sinasadya mong gamitin ang mga benepisyong ito mula sa pagiging isang passive na tagatanggap tungo sa pagiging isang aktibong arkitekto ng iyong sariling kapakanan. Ito ay nagiging kasing halaga ng iyong rutina tulad ng iyong pang-araw-araw na paglalakad, pag-inom ng sapat na tubig, o pagkain ng masustansyang pagkain. Kaya paano mo gagawin ang ritual na ito? Ang solusyon ay ang sinasadyang paggamit ng iyong mga pandama at paglalaan ng oras. Una, mag-schedule ng isang date sa iyong sarili. Ilagay ito sa iyong kalendaryo tulad ng gagawin mo sa isang appointment sa doktor o isang tanghalian kasama ang isang mahal na kaibigan. Ang pag-i-schedule nito ay nagbibigay bisa rito at pinoprotektahan ng oras mula sa ibang mga obligasyon. Marahil ito ay linggo ng gabi o miyerkules ng hapon, kailanman na alam mong magkakaroon ka ng isang oras ng walang patid na privacy. Pangalawa, lumikha ng isang sensory sanctuary. Ito ay tungkol sa sinasadyang paglikha ng isang kapaligiran na ligtas, komportable at marangya. Hinaan ang mga ilaw at gumamit ng malambot na ilaw mula sa lampara o kandila. Ang mga bagong flameless na kandila ay maganda at ligtas. Magpatugtog ng musika na nagpapakalma at nagpapasensual sa iyo. Maaaring ito ay classical smooth jazz o kahit na mga tunog ng kalikasan. Gamitin ang iyong pangamoy sa pamamagitan ng isang mabangong kandila, isang essential oil diffuser na may lavender o ilang-ilang o simpleng paborito mong body lotion. Siguraduhing malinis at malambot ang iyong mga sapin sa kama. Ang layunin ay magsenya sa iyong utak na ang oras na ito ay espesyal at hiwalay sa mga pangkaraniwang gawain. Pangatlo, at marahil ang pinakamahalaga, mag-focus sa afterglow. Kapag naranasan mo na ang iyong release, huwag agad tumayo at magpatuloy sa iyong araw. Manatili. Humiga sa iyong kama sa loob ng 5 o 10 minuto at damhin lamang ang mainit at kaaya-ayang sensasyon na dumadaloy sa iyong katawan. Ito ay isang anyo ng mindfulness ng pagiging ganap na naroroon. Maaari ka ring magtabi ng isang journal para isulat ang anumang damdamin o kaisipan na lumabas. Isang pasyente ko si Elena, isang 75 taong gulang na retiradong guro mula sa Baguio, ay labis na nahihirapan sa insomnia. Umiinom siya ng diresetang gamot na nag-iiwan sa kanya ng pagkaantok. Iminungkahi ko na subukan niyang lumikha ng isang pre-sleep pleasure ritual 2 beses sa isang linggo. Inayos niya ang kanyang sanctuary na may malambot na musika at isang lavender-scented pillow spray. Sinabi niya sa akin na ang kombinasyon ng orgasm at ang 10 minuto ng tahimik na pagiging presente pagkatapos ay mas epektibo kaysa sa anumang tableta na kanyang nainom. Sa wakas ay nakakatulog na siya ng mahimbing sa gabi at gumigising na sariwa. Ito ang pagtatapos ng ating 3 sikreto. Naisip mo ba na ang kasiyahan ay maaaring maging isang sinasadyang bahagi ng iyong healthcare routine tulad ng isang reseta para sa sigla? Kung ang ideyang ito ng paggawa ng ritual
Sa pangangalaga sa sarili ay isang makapangyarihang bagong konsepto. Para sa'yo, gusto kong makita ang isang sa mga komento. Kung ito ay tila medyo kakaiba o hindi praktikal ipaalam sa akin sa pamamagitan ng isang zero. Ang iyong katapatan ang nagpapatibay sa komunidad na ito. Konklusyon. Ngayon tinalakay natin ang pinaniniwalaan kong 3 pinakamahalagang sikreto sa pagbawi ng iyong sigla at kumpiyansa. Pagkatapos ng edad 16, nagsimula tayo sa pagbibigay ng pahintulot sa ating sarili, paglansag sa mga dekada ng kahihiyan at pagkakasala na nagkulong sa atin at muling pagsulat ng script sa ating isipan tungo sa pagtanggap sa sarili at pagiging karapat-dapat. Pagkatapos bumaling tayo sa ating pisikal na sarili, natututong hindi labanan ang mga natural na pagbabago ng edad, kundi umangkop ng may karunungan at biyaya gamit ang mga tool tulad ng lubricants at personal massagers upang makipagtulungan sa ating mga katawan para makahanap ng mga bagong landas tungo sa kasiyahan. At sa huli natututunan nating itaas ang malalim na gawaing ito ng pagmamahal sa sarili mula sa isang nakatagong lihim tungo sa isang sagradong ritual, isang pundasyon ng ating holistic na kalusugan na maaaring mapabuti ang ating pagtulog, bawasan ang ating sakit at punuin ang ating mga katawan ng kemikal ng kagalakan. Bawat isa sa mga hakbang na ito ay isang radikal na pagkilos ng pagtataguyod sa sarili sa isang mundo na madalas na nagsasabi sa mga kababaihan na ang ating panahon para sa kasiyahan ay tapos na. Isang mahalagang aral para sa iyo, ang aking huling payo sa iyo ay ito maging matiyaga at walang katapusang mahabagin sa iyong sarili. Hindi ito isang karera o isang pagtatanghal. Ito ay isang banayad at personal na paglalakbay ng muling pagtuklas. Ang iyong kwento ay hindi patapos. Ang iyong katawan ay hindi isang relikya na ilalagay sa isang estante. Ito ay isang buhay na aklatan ng mga karanasan sa iyong buhay at taglay nito ang kakayahan para sa napakalawak na karunungan, lakas at kasiyahan ngayon din sa mismong sandaling ito. Ang pinakadakilang aral sa buhay na itinuturo sa atin ng paglalakbay na ito ng sexual rediscovery ay ang malalim na pagmamahal sa sarili. Kapag natutunan mong pakinggan, parangalan, at bigyan ng kasiyahan ang iyong sariling katawan, ang pagkahabag at kumpiyansang iyon ay lumalabas sa bawat iba pang aspeto ng iyong buhay. Naglalakad ka ng mas matikas nagsasalita, ng may higit na paninindigan nakikipag-ugnayan sa mundo ng mas buo hindi bilang isang taong kumukupas, kundi bilang isang babaeng ganap at masiglang nabubuhay. Ang iyong susunod na hakbang, gusto kong lumikha ng isang komunidad ng suporta dito mismo. Kaya ang aking panawagan sa iyo ngayon ay ibahagi sa mga komento sa ibaba ang isang bagay na pinakatumatak sa iyo. Ito ba ay ang ideya ng permission slip? Ang praktikal na payo tungkol sa lubricants o ang konsepto ng paglikha ng isang ritual? Ang iyong kwento at mga pananaw ay maaaring ang mismong bagay na kailangang basahin ng iba ngayon upang simulan ang kanilang sariling paglalakbay. Kung naantig ka ng usapang ito, mangyaring isaalang-alang na ibahagi ito sa isang kaibigan, isang kapatid na babae, o sino mang babae sa iyong buhay na karapat-dapat marinig ang mensaheng ito ng pagpapalakas. Ako si Dr. Termila de la Paz na nagpapaalala sa iyo na hindi kailanman huli upang maramdaman ang kagalakan at pagiging ganap na buhay, maging malusog at maging lubos na mabuti sa inyong mga sarili.